Amen. God is good. Amen. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. May mensahe po ang Panginoon sa atin ngayong umaga. Ang title po ng ating series po this June ay Discipleship. Sabihin nyo nga po, pakibasa nga, Discipleship. Ayan. From the word disciple, tapos sinagdagan po natin ng shift. Ibig sabihin, pagka sinabing ship, it means what? To move or to transfer. Pagka sinabi natin, isi-ship natin, okay? Merong, ang goal ng series natin is, i-ship tayo, ship us from one state of being to another state of being. So, ibig sabihin, may shifting na mangyayari from one place to another. Okay? So, ang layunin ng series natin today, ilipat. Sabi niyo, ilipat. Ilipat po tayo mula sa pagiging taga-sunod lang. Mula po sa pagiging taga-upo. Mula po sa pagiging taga-pakinig. Papunta po sa pagiging tunay na disipulo ni Kristo. Sabihin niyo nga po, disciple. Yan. And so for this week po, ang title po ng ating sermon ay, nilagyan ko po ng title. Ang title po niya is From Follower to Disciple. Yan po ang title natin. From Follower to Disciple. So pagka sinabing follower at disciple, ano po kayang kaibahan nito? Alam niyo po ba, magkaiba ang follower sa disciple? Pagka sinabing follower, ang follower po is simply what? Supports. Pag sinabing follower ako, okay, pwedeng fina-follow ko kunwari si Gina kasi nagustuhan ko yung mga post ni Gina. Pwedeng sinasabi kong follower ako kunwari ni Ate Lourdes kasi yung mga advocacy niya nagugustuhan ko, fina-follow ko siya. So, marami tayong hinahanga ang mga tao. Tama ba? Marami tayong fina-follow. Okay? Ina-admire natin. Pwedeng kaibigan, pwedeng artista, pwedeng class leader, pwedeng organizational leader. So, yung pagka pinag-usapan ng followership, uso na yan sa mundo natin ngayon eh. Kasi meron naman talaga mga tao na mas magaling sa atin. Kaya nga natin sila fina-follow. Amen? So, when we say follower, ang follower po simply supports. A follower simply admires or simply agrees with one person or a cause. Yun ang ginagawa niya. Follow kita kasi na-inspire mo ko. Okay? Pero pag sinabing disciple, iba ang follower sa disciple. Kasi ang disciple po, don't just supports. Hindi lang siya nagsusuporta, hindi lang siya nag-admire, hindi lang siya nag-agree. Amen? Pero pagka sinabing disciple, that person also aims to become like the one he is following. Do you get it? Ibig sabihin, hindi lang ako nag-agree, hindi lang ako nag-support, hindi lang ako nag-follow. Ang aim ko ngayon, dahil disciple ako, gayahin ko siya. Yun ang ibig sabihin ng disciple. Ibig sabihin, sa isip po ng isang disciple, gusto kong maging kagaya mo. Nakuha mo ako. Yun ang kaibahan niya. Amen? You know, in Greek language, when we talked about disciple is, ang Greek language po nito, matetes. Sabihin nyo, matetes. Matetes. Nang ibig sabihin po, learner. Nang ibig sabihin, pupil. Nang ibig sabihin, student. Amen? Ibig sabihin, pagka sinabing disciple ka, inaaral mo yung buhay o buhay na inihemplo, buhay example na buhay po ni Jesus Christ. At ang ginagawa po ng isang disipulo, sinisikap niya na ipamuhay yung nakita niyang ehemplo ng Panginoon. E nung naging believer po tayo ni Kristo, look at me, iba hindi lang natin siya nakita bilang tagapagligtas natin. Diba? Pero nung tumanggap po tayo sa Panginoon, He is also our Master. He is also our Lord. Nung sinuko natin ang buhay natin sa Panginoon, nung binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, ibig sabihin, binigay mo na, hindi na yan sa'yo. Dahil binigay mo na yan, hindi mo na yan pagmamayari. At ibig sabihin, hindi na yan sa'yo, kay Kristo na. Kaya sinong may hawak ng buhay? Ang may hawak ng buhay ang ating Panginoon. Kaya yung buhay natin na hindi natin hawak, na hindi po natin kontrolado,
ay dapat pong ipinaglilingkod at isinusuko po natin sa Kanya. Say amen. Sa Bible po, may isang kwento po na malinaw na nagpapakita po nagpapakita ng pagkakaiba ng tagasunod lang at tunay na disipulo. At yung kwento pong yan ay makikita po natin sa kwento po ng rich young ruler. Labas nga natin. You can read that in Matthew 19:16 to 22. Si rich young ruler. Nabasa niyo po bang storya niya? Amen? Now let's read through in Matthew 19 verse 16 to 22. Sundan niyo na lang po ako sa mata. Verse 16. Simulan na po natin. And someone came to him and said, Teacher, what good thing shall I do that I may obtain eternal life? Verse 17, he said to him, Why are you asking me about what is good? Sabi niya, there is only one who is good. But if you want to enter life, keep the commandments. Amen? Ito, context po ito okay? So, dyan po, makikita natin, yung rich young ruler po, okay? For your information, yung storya po niya can be found in 3 Gospels. Pagka sinabing 3 Gospels, pare-pares mong makita ang storya ni rich young ruler sa Luke, sa Matthew, John. Pagdating po sa Lucas, si rich young ruler po, Luke calls him ruler. Pagdating sa Matthew calls him young. Pero sa 3 gospel, ang description po nila, he was wealthy. Kaya nga nag-arrive tayo dun sa title na rich young ruler Amen? So itong taong ito, respetado. Sabihin nyo, respetado. Dahil mayaman, bata, may posisyon, respetado po in Jewish society. Young, influential, wealthy, tapos morally upright. Yun ang description ni rich young ruler. Sa Jewish culture, sa kultura po ng mga Hudyo, pag mayaman ka, pag meron kang posisyon, ibig sabihin, may pabor ang Diyos sa'yo. Yun ang yun ang sa kultura po nila. That's why he asked. Kaya po siya nagtanong Diba ang tanong niya? Teacher, what good thing shall I do that I may obtain eternal life? Sabi niya, how to obtain eternal life? Kasi mayaman na ako Lahat ng bagay nasa akin na. Mayaman, influential, bata. Lahat nasa akin. Okay? Meron lang ako isang bagay na wala. At ang sabi niya, ang tanong niya, how to obtain eternal life? Yun ang question niya. Anong dapat kong gawin? What good thing shall I do para ma-obtain ko yung eternal life na yun? You know, sa katuruan po ng mga Hudyo nung panahong yan, pagka sinabing eternal life, sabi niyo eternal life. Ang eternal life po, okay, ay konektado sa pagiging matuwid. Look at me. Ang eternal life po ay konektado sa pagsunod sa kautusan sa Torah na tinatawag. So pag sinabing eternal life, ang idea po nila, pwedeng makamtan yon sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Look at me. Pwede daw gawin o pwede daw ma-obtain, pwedeng makamtan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sa Torah. Karaniwan, iniisip po ng mga Hudyo na makakamit nilang eternal life o buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kaya nga ang tanong niya what good thing shall I do? Diba? Kaya nga ang tanong niya, anong mabuting bagay pa ang dapat kong gawin? Nakuha? Kaya nagtanong siya, ano pa bang mabubuting bagay ang pwedeng gawin? Pero sabi ng Panginoon, there is only one who is good. So ang ginawa ng Panginoon, binali niya agad yung maling paniniwala ng rich young ruler. Binali niya yung paniniwala ng binata. Binali niya at sinabi niyang,
hindi niya kayang maging mabuti mag-isa. Because true goodness, look at me, comes from God. Tama? Say amen. You say amen. Kaya sa verse 18, next verse. Then, he said to him, ang tanong ni Lord, next verse? Sabi doon, which ones? Kasi sabi niya, di ba, nung una, yung verse na, why are you asking me about what is good? There's only one who is good. But if you want to enter life, keep the commandments. So sabi ni Lord, sige, keep the commandments. Sabi nung rich young ruler, which ones? And Jesus said, sige, you shall not commit murder. Sige, you shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. Honor your father and mother. You shall love your neighbor as yourself. Sabi niya. Sa verse 20, ano sabi nung young man? The young man said to him, ano sabi niya? All this I have kept. Tama? Sabi nung binata, nasusunod ko naman lahat yan. Sabi nung binata, tagasunod ako. Say amen. Tama? Tagasunod ako. What am I still lacking? Yun ang question niya. Kasi sabi niya, all this I have kept. So lahat ng in-itemize ni Lord na dapat sundin niya na commandment, sabi niya, lahat yun nagawa ko, Panginoon. Lahat yun, hindi ko na-violate. I am good. Tama? So sabi niya, nasunod ko lahat yan, tagasunod mo ako. Pero hindi niya alam, look at me, church. Ang hindi niya alam, iba ang tagasunod lang sa tunay na disipulo. Are you here? Kaya now, yung sumunod na verse, next verse, doon natin makikita yung radical call. Sabihin niyo, call. The radical call of God to him. Sa verse 21, etong sabi ni Lord, nagawa mo na pala lahat so, iniisip mo ngayon, mabuting tao ka talaga. Wala kang na-violate. Jesus said to him, if you want to be complete, anong utos ni Lord? Go and sell your possessions and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. Ayan. Ang saklap. Biruin mo, yung unang mga commandments, sabi niya, goods ako doon, Lord. Pero may sinunod na mas mahirap na commandment si Lord sa kanya. Ang hirap nito gawin. Tama po? Biruin mo, mayaman ako at ang gusto mo, Panginoon, ibenta ko lahat ng meron ako. Ibibigay ko sa mahirap. Pagkatapos susunod ako sa'yo. Di ba ang hirap na utos nun? Tama? Say amen. Mas mahirap pa yun doon sa commandments. Nahirapan ngayon yung tao. Kasi radical yung tawag ng Panginoon sa kanya Ang sabi ni Lord, gusto mo maging kompleto? Gusto mo talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sige, benta mo lahat yan. Bigay mo sa mahirap. Then, come and follow me. You see, look, Jesus isn't condemning wealth itself. Huwag po kayo mamislida, hindi po galit ang Diyos sa kayamanan. Hindi po masama yan. Pero dito po sa kwento natin, look at me, ni-reveal ni Lord kung ano talaga yung laman ng puso niya. Amen? Ano ang laman ng rich young ruler? Ang laman ng puso niya, kayamanan. Ang laman ng puso niya, wealth. At yun po ang nakakahadlang. Okay? Bakit hindi siya makasunod? Hindi siya makasunod ng buo sa Panginoong Diyos. Say amen. Verse 22, ito sabi doon. So, pinabebenta na ngayon. Benta mo na yan. Verse 22,
But when the young man heard this statement, ano nangyari? He went away, ano daw? Grieving. Ayan, for he was one who owned much property. Amen? Umalis yung binata, tumatangis, grieving. Bakit? Hindi niya kayang bitawan yung ari-arian niya. Amen? You say amen? Say amen. You see? What do we observe from this man? Bigyan ko kayo ng tatlo. Ito po na-observe ko po sa kanya. Number 1. This man, he was curious and interested. Okay? Ito pong rich young ruler na to, number 1, curious and interested. Tapos nga natin. Although mayaman po ito, although makapangyarihan po yan, bata, sabi ng Bible, pero alam niya may kulang pa rin sa buhay niya. Alam niya may hinahanap pa rin kulang. Diba? Anong kulang sa buhay ng mama na to? Buhay na walang hanggan. Tama? Durin mo, lahat ng bagay meron na siya eh. Wala na siya dapat hahanapin pa. Pero deep inside him, alam niya may kulang. Alam niya may void na part sa puso. Tama? Say amen. Say amen. Kaya po in Mark 10:17, pag binasa mo sa Mark po yan, iba po yung approach niya sa Panginoon eh. Nung nakita po niya ang Panginoon, tumatakbo. Tapos lumuhod pa kay Jesus Christ. Ibig sabihin, okay, hindi lang siya basta interesado lang. Amen? Gusto niya talaga malaman yung katotohanan. That's why he kept on asking deep questions. Kaya nga nag-resolve siya to deep questioning. Ang dami niyang tanong eh. Diba? Ibig sabihin, yung questioning niya, talagang gusto niyang hanapin yung bagay na pupuno sa buhay niya. At isa sa pinakamalalim na spiritual question po na nabasa ko sa Bible is ito. Yung question niya na, Guro, anong dapat kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Isa po yan sa pinaka-spiritual at pinakamalalim na tanong na nabasa ko po sa Bible. Ibig sabihin, hindi po sapat ang kayamanan. Do you agree? Say amen. Hindi po sapat ang maayos na pamumuhay. Ang hanap po niya, mas mataas na layunin ng buhay. Tama? Alam po nung mama, may kulang pa sa buhay niya. Ang kulang, buhay na walang hanggan. Say amen. And so when Jesus now reminds him of the commandments, di ba ni-remind siya, sige, eto gawin mo. Pero di ba sabi niya, all this I have kept since I was a boy. Sabi niya kay Jesus Christ, lahat yan, Panginoon, nagawa ko na. Lahat yan, Lord, wala akong na-violate. Ibig sabihin, hindi lang siya interesado sa spiritual things, pero he also strives to live a moral life. Kaya nga sabi nga sa Bible, morally upright yung rich young ruler. Kaya lang may conflict. Sabihin niyo conflict. May conflict between interest, next slide, and attachment. Sabihin niyo, interest and attachment. Yung curiosity po niya, sincere. Tama? Lahat ng pagtatanong niya, sincere po yan. Kaya lang yung tao, although sincere, although curious, although interested, naka-attach po sa wealth. Yung attachment niya sa wealth niya, sobrang higpit. Kaya although interesado po siya, hindi niya maiwan yung kanyang mga ari-arian. Kaya ang ginawa ng Panginoon, yung curiosity po niya, sinubukan. His curiosity now is tested. And now God reveals, ang ginawa ni Lord, sa gitna ng pag-uusap po nila, ni-reveal ng Diyos yung limit. Sabi niya, limit. Yung limit po ng willingness niya to sacrifice. Diba? Kasi ang tanong, ano ang willing mo i-sacrifice para sa akin?
Tama? Anong willing mo? Ano yung bagay na willing ka ibigay sa akin? Ano yung bagay na willing ka isuko sa akin? Para makasunod ka sa akin. Amen? Kaya ang ginawa ni Lord, tinest niya. Sige. Sabi niya, if that's the case, sige, benta mo lahat yung possession mo. Benta mo lahat ng pag-aari mo. Tingnan ko hanggang saan ka willing mag-sacrifice para sa akin. Ayun sabi niya, Lord, sandali lang. Ayun na, may mga angels na. Amen? Sabi nung rich young ruler, Eka, sandali lang. Sandali lang, sandali lang. Amen? Say amen. You know, same thing with us today. Look at me. Tingin sa akin. Pwedeng, meron ka naman magandang trabaho. At pwede din naman mataas ang sweldo mo. Pwede naman kontento ka sa buhay. May sariling bahay, may sariling kotse. Sino ganyan? Sino dito yung kontento na sa buhay? Active naman, umaattend ng simbahan, nagtatides naman. Lagi naman present sa church. Pero sa totoo lang, look at me, darating pa din yung panahon, darating pa din yung time, magtatanong ka, Panginoon, pakiramdam ko okay naman ako eh. Pero anong gagawin ko para mapalalim yung relasyon ko sa'yo? Anong dapat kong gawin para makabalik ako sa'yo, Panginoon? Amen? Darating yung panahon, mararamdaman po natin yung tawag ng Diyos. It's more than interest. Mas higit pa ito dun sa interest natin. Gusto kong mag-volunteer. Gusto kong umattend ng Bible study. Gusto kong umattend ng SOD. Gusto kong mag-ministry. It's beyond interest. Kasi ang call ng Panginoon, radikal. Sabihin niyo, radikal. Bakit ko sinabing radikal? Pwedeng interesado tayo kasi gusto nating maging maayos yung relasyon natin sa Panginoon eh. Gusto nating makabalik sa Panginoon eh. Amen? Pero ang tawag ng Panginoon, radikal. He will call us to leave our career. Minsan, ganun ang gagawin ng Diyos. Tatawagin tayo, iwanan mo yung career mo. Tatawagin ka ng Lord, iwanan mo yung dreams mo. Minsan tatawagin ka ni Lord, iwan mo ang bisyo mo. Radikal ang tawag ng Diyos eh. Ang gusto ng Panginoon, iwan mo lahat yan. Lahat ng bisyo mo, lahat ng nakakasama sa buhay mo, iwan mo. Amen? Minsan ang tawag ni Lord, iwan mo yung maling relasyon. Iwan mo na yung mga kasalanan mo na yan. Bakit radikal ang tawag ng Diyos? Because God will call us. God will ask for our full surrender. Sabihin niyo, surrender. Kaya ang Diyos po natin ay naghahanap ng higit pa sa interes. Ang gusto ng Panginoon, buong pusong pagsunod. Minsan, may mga bagay tayong kailangang bitawan. Amen? May mga bagay tayo na kailangan nating iwanan, mga bagay na komportable po sa atin para totoong makasunod kay Kristo. Say amen. Say amen. That's number 1. Yung mama, he was curious and interested. Number 2, ito pa na-observe natin. Number 2, are you following? Number 2, he was obedient but selective. Amen? Basahin nga natin. He was obedient but selective. Anong ibig sabihin nun? Nag-o-obey naman siya. Masunuri naman. Kaya lang, meron lang pinipiling sundin. Yun ang ibig sabihin nun. You know, yung example po niya, okay, he is really a striking example of someone who genuinely desired to please God. Okay? Actually, may desire naman siya talaga eh. Sumunod sa Panginoon eh. Kaya lang nag-i-struggle din siya with full surrender. Kagaya natin, gusto naman natin, may desire tayo to follow God, to please God. Pero ang totoo, nag-i-struggle pa rin tayo pag pinag-usapan ang full surrender.
Kasi pag sinabing full surrender, lahat eh. Pagka sinabing full surrender, walang, Lord, tong part na to, saka na. Lord, tong part na to, wag muna. Lord, hindi ko pang kayang iwan tong part na to. Tama? Nandun pa rin tayo eh. Kaya pag yung picture niya, tayo yun. Siya yung example ng someone genuinely may desire to please God, pero nag-i-struggle sa full surrender. He followed God's command, right? Sinundan naman niya yung mga commandments sa Panginoon. Pero hindi niya magawa is yung iwan niya, yung comfort zone niya. Sabihin niyo, comfort zone. Susunod ako kapag komportable. Susunod ako kapag okay ang lahat. Pero pag hindi na, bang usapan na to? Amen? Verse 20, ano sabi ng mama? All this I have kept since I was a boy. I have kept all this. Diba? Anong ibig niya sabihin? Hindi pa ako pumatay. Hindi pa ako nangalunya. Hindi pa ako nagnakaw. Hindi pa ako nagbigay ng false testimony. Ginagalang ko naman ng nanay at tatay ko. Ibig sabihin, he obeyed. Sa madaling salita, niyayabang ng mama, sumusunod naman ako. Tagasunod naman ako eh. He has kept them faithfully. He obeyed them. Kaya lang, nung dumating na yung pinakamahirap na utos, yun na. Dumating na yung utos na hindi komportable. Dumating na yung utos na mahirap. Dumating na yung utos na nakakaiyak. Anong utos ni Lord? Verse 21, you go sell everything. Everything! Lord, benta lahat. Diba? Go sell everything you have. Give it to the poor. Yan ang utos ng Panginoon. Then, come, follow me. Kaya sabi ng Bible, he went away sad. He went away sad, grieving, because he had great wealth. Are you here? Kaya doon sa verse po, na-expose yung selective obedience niya. Sabihin niyo, selective obedience. Saan natin nakakita yung selective obedience? You see, willing naman siya sumunod sa Panginoon. You see, he was willing to follow God within his comfort zone. Susunod ako, pero dapat nasa comfort zone ako He obeyed as long as it didn't cost him his treasured possession. Amen, his wealth. Kaya partial obedience, look at me church, is disobedience. Tama? Hindi mo pwedeng sabihin yung partial obedience mo, obedience yun eh. Kasi yung partial obedience natin, disobedience pa din. Are you here? Ang Panginoon natin, hindi niya tayo tinatawag to poverty. Kagaya nung intindi natin dito, no. Iwan mo lahat, benta mo lahat, no. Jesus wasn't just calling us, no, this man to poverty. Pero ang tawag ng Panginoon dun sa mama, He was calling this man to discipleship. He was calling this man to full surrender. Are you here? Are you here? Nakita ni Lord tayo siguro, wala naman tayong ganong klaseng kayamanan. Hindi siguro questionable sa atin yun. Paano yung mga tao na ang dami-dami talagang kayamanan? Sabi ni Lord, tutumbukin ko ang puso nito. Tuhad lang Kaya hindi ka makakasunod sa Panginoon dahil sa kayamanan. Tama? Say amen. Today, ano pong hamon ng Diyos sa atin? We are challenged to examine ourselves. What areas of our lives are we still holding back? Anong mga area ng buhay natin na hino-hold back pa rin natin? Kagaya ba tayo ng rich young ruler? Obedient? Pero up to one point yung obedience mo. Paano pag hiningi na tong bagay na to, mag-o-obey ka pa din? Paano pag pinasuko tong bagay na to, mag-o-obey ka pa din? Paano kung hingin niya tong bagay na to?
Amen? Matthew 16:24. Labas natin yung verse. If anyone, sabi dun sa verse, if anyone would come after me, si Jesus po nagsasalita, He must deny himself and take up his cross and follow me. Kaya ang tanong po dito, anong cost? Ano ang cost ng pagsunod natin sa Panginoon? Ano ang kapalit ng pagbibigay natin ng buhay sa Diyos? Natanong niyo na po ba yan? Ha? Nung kayo po ay nakakilala sa Panginoon, natanong na ba natin yan, Lord, ano ang kapalit ng pagsunod ko sa iyo? Ano ang cost ng pagsunod ko sa iyo? Lahat ng bagay, look at me, lahat ng bagay sa mundo may cost. Lahat ng bagay sa mundo may halaga. Tama? Say amen. Sumagot po kayo. Pag nagpatayo ka ng bahay, may cost. Pag nagpaaral ka ng mga bata, may cost, may halaga. Pag gusto mo ng komportableng buhay, may cost, may halaga. Kung ayaw mag-commute, mag-kotse ka, may cost. Diba? Kung ayaw mong kumain ng dilis, kung ayaw mong kumain ng tuyo, gusto mo ng masarap na pagkain sa pagkainan, may cost, may halaga. Lahat ng bagay, may katapat na cost. Same thing with pagsunod sa Diyos. Amen? It means what? It means self-denial. Sabihin niyo self-denial. He must deny himself. Kapag ang sarili po natin ang may control sa buhay natin, hindi natin matatanggihan yung mga bagay na hinahain ng mundo sa atin. Tama? Kaya kailangan po nating mamatay sa ating sarili. Tama? Kapag inilipat po natin sa Panginoon yung control, diba? Doon pa lang natin makakita yung tunay na lordship. Sabihin niyo lordship. Tama? Ano pa? It also means cross-bearing. Taking up your cross. Amen? Pag sinabing cross, ang intindi po natin dyan, suffering Kaya nga walang gustong sumunod sa Panginoon Kasi ang tingin natin, suffering. Tama? Cross. Naka-ano yan Naka-identify kay Jesus Christ. Pag sinabing cross, hindi lang patungkol sa kamatayan po yan Patungkol po yan sa pang-araw-araw na suffering natin habang sumusunod sa Diyos. Sa totoo lang, mahirap mong sumunod sa Panginoon ng buong buo. Amen? Say amen. That's why the Bible says what? Anyone who wants to come after me, siguro doon po natin, kaya nating i-deny yung ating sarili. Kaya natin kalimutan yung ating mga kagustuhan. Amen? Makasunod lang sa Panginoon araw-araw. Kasi araw-araw na battle po natin yan Kahit pa araw-araw nating sabihin, Lord, hindi na ako inom. Hindi na ako magbibisyo. Susunod na ako sa iyo, Panginoon. Self-denial yun. Self-denial yan Taking up your cross yun. Madaling bagay ba yun? Hindi madaling bagay. Say amen. Say amen. Even the Bible says what? Anyone who wants to live a godly life, kung gusto po daw nating mabuhay ng banal kay Kristo Jesus, we will be persecuted. Sino nakaranas na nito? Kaya pag sinabing cross, persecution yan When you begin to surrender your life to the Lord, diba? People will stay away from you. Pag nalaman nila nag-a-attend ka ng born again church, ano gagawin nila? Lalayuan ka. Tatawagin ka fanatic. Tatawagin ka weird. Iinsultuhin ka. I-ridicule. Amen? Kaya this is not easy. Hindi po madali yan. Pero yan ang discipleship. Tama? Yan ang tunay na pagsunod sa Panginoon. You know, yung word na follow me, He deny himself, take up his cross, and follow me. Sabihin niyo, follow me. Follow me. Most favorite command ni Lord. Alam niyo,
Binato po niya yan sa napakaraming sikat na personalidad sa Biblia, including His 12. Mismong sa bibig ng Panginoon, binabato po niya sa mga disipulo niya, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me. Amen? At sa iba't ibang mga tao, binabato niya yung follow me. Pinakasikat. Isa po sa, gamit na commandment ni Lord, follow me. Amen? 11 of them. Sa 12 disciple ni Jesus Christ, 11 of them served Jesus faithfully, even during crucial times. Kahit pa humarap po sa matanding pagsubok, kahit dumating na yung point, hindi na sila convenient, pero nagpatuloy po sila hanggang dulo. Say amen. Amen. Say amen. That's why obedience must not be selective. Kasi partial obedience is disobedience. Say amen. Anong napansin natin doon sa rich young ruler? Number 1, he was curious and interested. Number 2, he was obedient but selective. Last, number 3, samahan ako ng banda. He was invited to be a disciple. But, samahan na ako ng banda, but walked away. Eto na. Amen? Eto nang nangyari. Ininbitahan ng Panginoon to be a disciple. Binatuhan din siya ni Lord. Nung favorite command niya, follow me. Pero ang ginawa niya, nag-walk away. Say amen. Say amen. Verse 21, wanting you lack. Sabi niya, nagawa ko naman na lahat eh. Pakiramdam ko naman, wala akong nasusuway na utos mo, Panginoon eh. Pero sabi ni Lord, one thing you lack. One thing. May kulang sa'yo. Go and sell your possession and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. See? Si Jesus Christ po, nag-extend ng same invitation. Binigay niya kay Pedro, binigay niya kay James, binigay niya kay John, binigay niya kay Matthew. Follow me. Patayin nga natin yung ilaw para dramatic. Pwedeng yung rich young ruler, nung nagbigay ng invitation ng Panginoon sa kanya, pwedeng maging part siya ng inner circle ng mga disipulo ni Jesus Christ. Kaya lang ang ginawa po niya, he said no. Ano nangyari? He walked away. Bakit? Because the cost felt too high. Ito facts he is the only person in the Gospels, who personally invited by Jesus to follow Him. Siya lang yung tao na nag-decline sa Panginoon. Siya lang. In the Gospels. Burin mo, personal nag-invita ang Panginoon. Pero sa Biblia, si rich young ruler lang ang tumanggi. Siya lang yung nag-say no. Siya lang yung nag-walk away. Kaya tatatak talaga sa'yo si rich young ruler eh. Tatatak yan. Kasi namumukod tangi pong tumanggi sa Panginoon yan. He walked away. Kasi nakita niya, ang laki ng kapalit. Iiwan ko yung kasalanan ko. Iiwan ko yung komportableng buhay. Iiwan ko yung bisyo ko. Iiwan ko yung relasyon. Iiwan ko yung mga bagay na matagal ko na tinatangkilik. Para saan? Pagsunod sa'yo. Sabi nung rich young ruler, the cost is too high. Yan ang ginawa niya. He said no, and he walked away. Hindi na siya nag-walk away from a challenge. Look at me, church. But he walked away from Jesus. Hindi na siya tumanggi doon sa challenge ng Panginoon. Benta mo lahat, hindi. Pero saan siya nag-walk away?
Saan siya nag-know? Nag-know siya to a life of purpose. Nag-know siya to eternal impact. Nag-know siya dun sa relationship with the Son of God. Hindi niya nakita, mas malaki yung mawawala sa kanya kung hindi siya susunod sa Panginoon. Say amen. John 6 verse 66. Ano sabi doon? From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Meron palang punto sa buhay ng Panginoon na nung nagsisimula na po siyang, ang tao, maraming susunod Kasi bakit? Ang Diyos nagpapagaling. Si Jesus Christ nagpapakain. Si Jesus Christ gumagawa ng himala. Marami talagang magpa-follow. Marami talagang susunod. Kaya nung nagsimula na po siya magsalita tungkol sa pagsuko, tungkol sa pagsasakripisyo, tungkol sa paghihirap, yung mga tao unti-unti na nagsisipag-uwian. Unti-unti nag-aalisan yung tao. Bakit? Ayaw nang mahirap. Ayaw nang hindi komportable. Amen? Kaya hindi lahat ng sumusunod, totoo. Hindi lahat ng uma-attend, committed. Hindi lahat ng laging present sa church, disciple. Amen? Parang basketball lang yan Sino dito nagba-basketball? Ang daming fans sa bleachers. Ang daming cheerleaders, ang daming cheerers. Nandun sa bleachers. Pero sino lang talaga yung naglalaro? Di ba yung mga player lang? Di ba? Yung player, yung committed. Yung mga player, pagod, pawis, sugatan, gutom. Pero hindi sila umaalis. Hindi sila umaatras kahit mahirap. Amen? Tanong, kapag ba hindi mo gusto yung preacher? Kapag ba hindi mo gusto yung preaching, uuwi ka na? Kapag ka ba nasaktan ka ng isang churchmate mo, aayaw ka na ba sa Panginoon? Kapag ka ba hindi nasagot yung prayer mo, ayawan na ba to? Ganun ba yun? Kapag ka ba feeling mo, simula nung naging born again ako, mas lalong naging impyerno yung buhay ko Kapag ka ba ganun, may paghihirap na, may suffering na, iwanan na? Ganun ba yun? Amen? 2 Timothy 2. O diba slang? 2 Timothy 2. 2 Timothy 2:3. Endure hardship. Sabihin nyo, endure. Endure hardship with us like good soldier of Christ Jesus. Sabihin nyo, endure. Alam niyo, hindi tayo tinawag ni Lord para maging komportable. Tinatawag tayo ng Panginoon para magbago ng mundo. Paano natin mababago ang mundo kung gusto natin nakataas yung paa natin? Paano natin babaguhin ang mundo kung ayaw nating mapagod, ayaw nating mahirapan, ayaw nating masaktan, ayaw nating gumalaw? We need more disciples. Amen? We need more workers in the harvest field. Paglabas mo ng church, look at me, ang harvest field ng Panginoon, sobrang dami. Ang dami sa labas, lulong pa rin sa bisyo Ang dami sa labas, lulong pa rin sa droga, sa sugal. Tama? Yun ang dahilan. Look at me. Bakit kailangan natin maging disipulo ni Kristo? Bakit? Because the harvest is plentiful, but the workers are few. Yun ang problema. Look at me. Yun ang pinakamalaking problema ang pinagdadaanan ng mga simbahan. Yung hindi ka makapag-produce, yung hindi ka makagawa ng manggagawa. And so today, we will pray to God of the harvest to send us laborers, to send us workers. Ngayon po, mananalangin tayo that He would send no one else but us. Mananalangin po tayo sa Panginoon. Lord, gusto naming sumunod sa'yo.
Kasi yung rich young ruler, look at me. Si rich young ruler, siya po ay timeless warning natin. Hindi siya masamang tao. Siya po ay picture natin. Kaya lang si rich young ruler, he was almost a disciple. Ano daw? He was sincere, but divided. He was obedient, but selective. He was invited, but unwilling. Pero ang Diyos natin, nag-offer siya, Nak, pag sinuko mo ang buhay mo sa akin, pag ibinigay mo lahat sa akin, huwag mo nang isipin kung anong kapalit ng pagsunod mo. Huwag mo nang isipin kung anong cost, kung anong kapalit. Kasi bibigyan kita ng treasure sa langit. Bibigyan kita ng lugar sa langit. Amen? Pero sabi ng Panginoon, huwag mong pipiliin yung security na hindi kayang ibigay ng earthly significance. Tama? Say amen. Last question. Bago tayo matapos. May natutunan po kayo? Say amen. What is the one thing that you're not willing to surrender? Grabe. Ano daw po yung isang bagay na hindi pa natin kayang isuko sa Panginoon? Pagtayo po natin mamaya, mananalangin po tayo sa Diyos. I know God is talking to each of us. Alam ko, kagaya din tayo ni rich young ruler eh. Hindi naman tayo masama eh, sumusunod naman tayo. But we're almost a disciple. May mga bagay, hindi natin kayang isuko sa Panginoon kasi mahirap. Pero today, ang tanong ng Panginoon, Anak, ano yung bagay na dapat isuko mo sa akin? Ano yung bagay na dapat mong bitawan? Ano yung bagay na dapat ibigay mo na sa akin? Tatayo po tayo lahat. And we will all close our eyes. Come on, let's all stand up. We will all close our eyes and we will worship the Lord. We will allow the Holy Spirit to move in our midst this morning. Harabasi karabababa. I want you to raise your hands. I know God is talking to you now. Oh, hallelujah, hallelujah. Harababasi karababa halalaiya raante laiya bo.